Okay, nabanggit ko na ho yung Agrisenso Plus Lending Program na yan, na programa para suporta ng magsasaka, kooperatiba at negosyo agrikultural. Pwede bang dagdagan niyo pa? Ano pa ho ba yung dapat ating asahan dito sa Agrisenso Plus Lending Program na yan? Yeah, okay. Ang programa po na ito na bagong programa ng Land Bank ay ang itong mas pinabuti, mas pinalaki, mas pinagandang programa ng Land Bank sa pautang. Ito po ay inilunsad ng Land Bank nitong nakaraang taon ng Mayo 2024. Tapos nung October po, mas inimprove po namin. Kaya from Agrisenso, naging Agrisenso Plus. Tama po kayo na ito po ay ang pinaka-banner program or flagship program ng Land Bank pagdating sa agriculture. Yung mga dating programa namin ay pinalitan namin. Yung kung naririnig nyo po yung Sikat Saka before at yung mga afford program sa mga ARB beneficiaries, nakita ng Land Bank na kailangan nating magbigay ng mas magandang programa. Ito na nga po yung Agrisenso Plus Lending Program. Katulad po ng ibang mga programa, ito po ay para tulungan ang ating mga magsasaka para po sa pangangailangan nila sa bukid. Ito po ay yung pangangailangan sa pagtatanim o mga makinarya. At hindi lang po ito, hindi lang po mga magsasaka ang pwedeng manghiram dito, pati po yung maliliit na mangingisda natin. Kaya po namin inimprove yan kasi dati, puro farmer. Sabi natin, kasama rin naman sa agriculture ang ating mga small fishers natin. Kasama din sa agriculture yung mga maliliit na magnenegosyo na ang kanilang operation ay sa agriculture. We call it value chain. So kaya nga po, nung ni-launch namin yung Agrisenso Plus, dinagdagan ang pwedeng mangutang at meron po tayong mga dagdag na benepisyo para sa mag-a-avail. Una po ay yung pinakamaganda ay yung mababang interest. Ngayon po, nagbigay po kami ng interest dito na hanggang 4% per annum po. Napakababa yan, Kahiro. Per annum po yon. So, dahil po doon, matutulungan natin sila na hindi maubos yung pera kung manghihiram sa labas, at least 4% per annum lang. Kung titingnan po natin yan per month, 0.33% per month, napakababa po yon. At isa pa pong maganda dito sa programang ito po ay parang whole value chain, whole approach na kung saan hindi lamang pautang ang ibibigay, kundi meron po kaming capacity building and training component dito. So lahat po na Maganda. mag-a-avail na to ay pwedeng mabigyan po ng training na yan. At ang maganda po is pinalaki pa namin ang pwedeng mahiram. Una, hanggang 90% po ng pangangailangan ay pwedeng mahiram kung ito ay pangangailangan sa bukid. At kung may mga mabibiling mga maliliit na mga machinery or equipment, hanggang 80%. At Sir Kahiro, Ah, ang isang maganda talaga is meron pa po tong kalakip na libreng insurance and credit life insurance. Yeah. lalo na ngayon, panahon natin ng kalamidad, may bagyo, may lindol, dapat may crop insurance talaga. Paano pagka ganun? Kasalukuyan kang may utang. Pabayad mong inaasahan yung mga pananim mo, yung mga crops na yan. Tapos Mm-mm. nasalanta ng bagyo. Kaya naman equipment na binili mo para sa pagtatanim ng mga traktora, nakaw naman. Pagka ganun, Mm. paano ang trato ron? Okay. Kapag kunyari ikaw ay isang ng borrower, no, nang hiram ka, may nangyari. Kasi part ng requirement is dapat naka-insure ka sa PCIC. Ah, Okay. At number one, another is dapat ikaw ay nakaregister sa RSBSA para un. sa small farmers and fishers. Kaya sa lahat po ng nakikinig, kung gusto po at interesado po kayo sa bagong programang ito ng Land Bank, siguraduhin nyo lang po na dapat kayo ay nakarehistro sa sa Department of Agriculture, o kung hindi man, kayo po ay makipag-coordinate sa inyong Municipal Agriculture Office para po kayo ay eventually ma-insure. Ang Dani programa po makasabat sir lang, na kung ito, dapat yes nakaristo po. dyan sa agriculture ng RSBSA na yan, dapat ba suportado ng mga papeles na yung lupa mo may papeles talaga, ganun ba? Actually sir, sa ngayon ay para ka ma-register, kailangan ng DA officially ma-recognize ka, Hmm. dapat may proof ka na ikaw ay talaga ay may ownership or may karapatan ka doon sa lupang sinasaka Un. mo. Hindi naman kailangan ikaw ang may-ari. Pwede rin naman kontrata, usapan, o nagre-renta ka lang. So, inaalaw naman po yun, sir, na ikaw ay ma-register eventually nila.
Okay, sa mga kondisyon ng pautang, siyempre depende sa mga programa yan. Tama ba yung halaga ng pautang mula 50K hanggang 5 milyon base raw sa pangangailangan at yung bang pagbabayad yan, 6 na buwan hanggang 5 taon? Yeah. Ayon naman sa harvest cycle ng mga pananim? Paano po ba? Yes po, yun ang maganda. Kung ikaw ay patanim, babayaran mo siya sa panahon na ikaw ay umani. So, gano'n naman po yun. Wala po tong collateral Oh. para po sa mga ano natin, para sa mga nagtatanim, ang pangangailangan niya is para sa bukid, wala po tayong collateral. Ang naka-assign lang po ay yung insurance proceeds sa PCIC. Ano pong ibig sabihin nito? Kunyari may outstanding loan ka, may nangyari sa bukid mo, nasira, nakakuha ka ng claim ng PCIC, yung makukuha mo sa PCIC, yun po ang magiging partial payment mo. But in case, nabayad ka na, siyempre wala nang obligasyon, ibabalik po namin sa inyo yung perang natanggap nyo mula sa PCIC. Ang negosyo ng mangutang, Sir Danny, ang sabi nila rito, ano daw yung mga dokumentong kakailanganin para Yeah. maging valid sila sa sinasabing pag-apply para mangutang? Ano daw yung mga dokumentong kailangan? Okay, madali lang po. Isa po sa features ng Agrisenso Plus as mas pinadali, mas pinakonti namin, no. Una, merong application form na you will accomplish, of course. Siyempre, is one pager lang 'yon, back to back lang po 'yon. Oh. Pangalawa, dapat may proof ka na ikaw ay nakarehistro sa RSBSA, 'di ba? Usually yan may stub o kaya may ID doon. Pangatlo, meron ka lang ipapakita sa land bank na ikaw ay talagang may pruweba na ikaw ay nagsasaka sa lupang iyon. Usually po, ang Municipal Agriculture Office, kung wala pa ka pong maipakitang mga dokumento, usual nagbibigay po ang MAU natin ng MAU certification na sinasabi na itong taong farmer na to ay rehistrado at merong sinasakang gantong lupa, kunyari 1 hektarya. So doon yun po ang magiging basis natin. Kahiro, ang isa lang po pag first time borrower ka, kailangan mo lang dumaan sa financial literacy training. Meron pong training, ang Land Bank may training, yung mga MAU natin, DAR, and kung sino man pong agency na naka-attend ka sa financial literacy training na ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng Land Bank. And yun lang po, pag ikaw ay miyembro o kasama doon sa NIA, isang endorsement lang from NIA na ikaw ay kasama doon sa area ng NIA. Sir, ganun lang po ang requirement, and hindi na po kami humihingi ng mga business plan and everything, lalo na ang paggagamitin mo ay para sa palay. So, Wala daw bang processing fee at gaano katagal yung pagproseso ng papeles bago makuha yung kinakailangang pautang? Okay. Yung fee po, libre lahat. Ang babayaran mo lang po, interest na 4%. Actually kung babayaran mo yan sa 6 na buwan, 2% lang po ang babayaran mo. So, pagdating naman po kung gaano katagal, karaniwan po, madali lang sana po yan. Ang medyo tumatagal lang paminsan-minsan ay kapag sabay-sabay po kayong nagtanim sa isang area. So, syempre of course, dahil sa dami ng application, maghihintay lang po tayo ng time na ma-process yung application mo.